Sa isang nakakagulantang na balita, nagulat umano si House Speaker Martin Tambaluslos matapos siyang ituro ni First Lady Lizalda Raspangs bilang umano'y mastermind sa likod ng kanilang mga kontrobersyal na aktibidad. Ayon sa mga ulat, sa gitna ng imbestigasyon, bigla na lamang ipinain ni Lizalda Raspangs si Tambaluslos na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga opisyal at publiko. Sa kabila ng matinding akusasyon, mariing itinanggi ni Tamba ang mga paratang at iginiit na wala siyang kinalaman sa anumang irregularidad. Ayon sa kanyang kampo, malinaw na isa lamang itong taktika upang linisin ng isyu at mailigtas ang sarili sa gitna ng lumalalang kontrobersya. Inaasahan na magbubunyag ito ng mas malalim na imbestigasyon na maaaring magbunyag pa ng iba pang sangkot sa umano'y mga katiwalian. Samantala, patuloy ang igting ng tensyon sa hanay ng mga kaalyado ng administrasyon kung saan inaasahan ang posibleng pagbubuking sa mga susunod na araw. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Din sa mga vloggers na hindi tayo mga pogo vloggers or hindi tayo narco vloggers or hindi tayo finance. Yun po ba yun, Ma'am Ana, yung tinatanong nyo, yung patungkol sa balak siyang ikulong sa CTG? Oo, narinig ko na yan po ang sabi sa akin ni Agent Monalexis. Oo. Maraming salamat. May pahuling ano ka ba? May mensahe ka ba sa mga membro ng Quadco? Anong mensahe mo sa kanila at sa kapwa mo vloggers na nakita namin yung 40 na listahan? I think nandun 40 araw po, napakarami nga naman ng kanilang iimbitahan. Nalagay sa Inquirer at sa iba pang mga mga media. Tsaka may mga mali nga talaga sila doon. Kasi may mga pangalan hindi nagtutugma doon sa mga tinatawag nilang handler na name doon sa social media. Medyo mali-mali yung karamihan. Opo, mensahe ko lang, Ma'am Ana, sa mga mambabatas natin. Ano pang batas baga ang inyong gagawin para kayo ay maprotektahan? Parang mali naman yun. Ayaw nyo yatang mabatikos kayo or criticize kayo ng taong bayan at ng mga ordinaryong Pilipino. Karapatan ng bawat isa ang magsalita, ginagarantiya yan ng saligang batas ng Pilipinas. Mukhang kailangan na nating repasuhin at mukhang kailangan nating baguhin ang sistema niyan. Ang sistema sa Pilipinas kasi parang observing ito Kayo, gusto nyong huwag kayong mabatikos ay pinapasweldohan kayo ng taong bayan. Mga vloggers lang ang naglalakas loob na magsalita ngayon. Ang mainstream media kasi nakakapagtaka. Parang kasabwat na nila or mabait na sa kanila. Anong nangyari? Diyan naman po ako humahanga sa mga vloggers na kasama natin, maliit man or malaki. Mukhang hindi kayang silawin ng kinang ng salapi, hindi ba? Patuloy na nagsasalita para sa taong bayan. Kaya mabuhay po ang mga vloggers, particularly ang mga DDS vloggers na ginigipit ngayon. Laban lang tayo mga kapatid, maghintay lang tayo kaisa natin ng may kapal. Oh my God! Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Birthday ko pa naman. Ako ay naaawa po sa mga kasamahan natin dyan. Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Yes, nakakaawa rin kasi ang dinaranas hindi lang namin mga vloggers, hindi ng mga Pilipino sa ngayon. Ang hirap ng buhay, nakikita ko po ang lahat ng kahirapan at nare-realize ko pag ako'y lumalabas ng bansa, ibang iba po ang mga pinupuntahan kong hirap ng buhay na mga lugar, napaka-maunlad nila, napakatahimik, hindi abusado ang kanilang mga leaders, hindi kurakot. Kaya napupunta sa taong bayan ang dapat na mapunta sa lahat, hindi ba infrastructure, transportation, benefits, ganyan. Samantalang dyan sa atin ninanakaw. Ano ang dapat nating gawin? Nasaan ang mga taong kaalyado ni Pangulong Duterte noon? Bakit hindi kayo lumalabas at hindi nyo tinutulungan ng mga vloggers? Mangilan-ngilan lang po talaga, mabibilang lang sa aming mga kamay ang kaalyado ni Pangulong Duterte dati na nakinabang sa kanya pero ngayon ay hindi na namin kayo mahagilap. Ginigipit na po ang lahat, hindi lang ang mga vloggers. Kaya dapat po siguro tayo magkaisa na. Nasaan ang pagkakaisa natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Princess Maui. Ingat ka dyan at happy birthday. Enjoy the party kasi you deserve it. Happy birthday, Maui. Maraming salamat. Enjoy. Have fun, Singapore. Happy
Sis Maharlika, nandito si yung tinatawag nilang political witch. Yeah, tatawagin ko siya. Yes, sis. Oo, nandito sis. Political witch? Ako yun. Hindi, may isa pa daw. Ano ba yun? Nabalikat ko. Ano ko na, Mr. Joe. Ako yun. Hit. Yung pinagbintangan. Nandito si Joe. Pinagbintangan, nandito siya. Okay. Pag open mo yung yan, para maiano ko, maipin kita, and let me know Mr. kung, Joseph. ayan. Okay. Hi, Joe Smith. Yan. Galing ko lang from the mall. Kita, Ikaw ba si political witch boy? tama ba yan? Kasi nandun ka sa 40, nasa nakita Kaya ko, nga eh. parang sabi ko, hindi ata ito nagtutugma. Tama ba? Yes, kasi pag ako nagsusulat naman ng mga, may opinion ako, I use my own name. Hindi ko ugali gumawa ng alias. And even before pa, yung critics pa ako nila Pinoy, and other personalities, I never use any alias. May mga gumawa lang ng they tag me as political witch boy. And syempre di ako makalaban that time because inuusig ako ng social media. So I just kept quiet. And maybe they presume until now, I am political witch boy. At saka hindi ko personality. I use my own name, my full name, to criticize the government. And wala akong ginagamit na ibang name. Pero I'm surprised na nalagay yung pangalan ko. Pero flattered. Na-flattered kasi kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 Sis, nag-echo sa'yo, sis. Okay. Nag-echo siya. Oo, nag-echo. Kasi baka dalawa yung gadget na gamit niya. Yung isa kailangan i-mute. Yeah. But anyway, Joe, ano masasabi mo? Nasali ka dun sa 40 at na-shock din ako nung nakita ko yung pangalan mo. Sabi ko, oh my God, parang actually, pero hindi nagtutugma. Sabi ko, parang hindi naman itong si political witch boy. So anong nararamdaman? Yeah, at saka kasi, nararamdaman ko, syempre medyo... Sa Quadcom na hearing na to, ano ba talaga ang tingin mo dito? Syempre selective sila sa mga ini-invite nila. Wala yung equal protection clause. Iba na sa Article 3, Section 1 naman yan. The equal protection clause ng batas. Dapat lahat ng vloggers i-invite. And they need to research yung mga personality. Bago sila mag-declare lang na ito si ganito, si ganyan. So they have the access naman eh. Even the Presidential Communication Office are my friends in Instagram. They know kung saan ako lagi. Pumunta ako ng Vietnam 15 days with my family. May time ba ako mag-post sa political? Nasa China ako, na walang social media. Napaka-limited ng VPN ko dun. Even si political witch napaka-live na live. So doon pa lang dapat nag-investigate sila. And majority of them are my friends in social media. Both Facebook and Instagram. Even my private Instagram, friend ko sila. So they know kung nasaan ako. So why is it, what do you think? Bakit sinali ka? Or nagkamali lang ba? Or talagang, do you think it's intentional? Hindi ko pinapresume na intentional siya. Maybe kasi wala man ako dun sa sa body na nag-create ng name. Maybe first it can be lapse of judgment, maybe nagkamali sila, or maybe someone is orchestrating the names. Mayroon dyan tao behind na they are targeting people who can be threatened, who can be a threat to their government sooner. So, pero maybe they think I am threat or I know something about the government. Pero, di ba I have chosen nga, Miss Anna and Maharlika, I have chosen to go outside the Philippines after BBM sworn as president. 12 days after nga mag-sworn, umalis ako ng Philippines because I chose to stay outside the Philippines for work. That's my choice eh. Because I have experienced something in the Philippines na ayaw ko nang sabihin in social media. Dapat nga maging thankful sila
that I don't tell what I know. Ang pinili ko, tumahimik na lang. Pero ang ginagawa ngayon yata ng Congress, they are forcing me to be their enemy. Pero hindi mo na ako nagsasalita. And whatever I post sa aking social media, ay sinishare ko and I directly criticize objectively the government. Hindi mo ako nagmemersonal sa kanila because even though I am not happy with this government, I still keep yung relationship namin dati ni First Lady. Hindi ko siya tinitira directly. I criticize the policy of the government. Pero actually, if you're going to see my Facebook, hindi mo na ako talaga sobrang active because busy nga ako sa work dito. So, ibig sabihin, parang sinasali ka nila pero wala ka namang ginagawa just because probably of your former association with the First Lady. Something to that And effect. kasi may mga factors yan eh. Maybe former association. Number 2, someone created this idea na ako siya. Kasi may mga tao kasi na hindi natin natulungan makapasok sa government dati. Because when I was still in the Philippines, may mga lumalapit na gusto magpa-appoint sa government. And then wala akong alam sa ganyan. Kasi wala mo ako sa bureaucracia sa politika. So maybe they created an idea na ako si political witch boy and they bombarded the social media as I am the political witch boy. Ang mali lang doon, why they can investigate? And meron naman silang mga research team dyan, di ba? Oh, tama ka. So, isa pa yan eh. Marami ding mali ata doon sa pangalan na nasa listahan. Hindi siya well-researched. Kung marunong sila mag-research at saka hindi rin, parang parang mabilisan na sinulat. Tapos ito yung ating papatawag. Parang ganun ang dating sa akin. They have to write my name lang. Wala yung because I'm not political witch boy. Si Maharlika yata yung political witch boy. So dapat Joe Smith Medina. Yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero yung other name, yung tag sa akin, hindi. Kasi hindi ko naman opinion yung naisulat doon. Though, Miss Ana, I have to admit that I am dissatisfied with the government that I have supported. I know na you supported. I know that very well. And hindi ako satisfied, pero hindi ako gumagamit ng ibang alias. I just use my own Facebook. So ever since. Ano yung steps moving forward mo since sinali ka? Did you receive any invitation in terms of letter or hindi? Wala naman. Nilabas lang nila sa Inquirer yan. It's even nilabas nila siguro sa Inquirer. On your side, it's libelous din, di ba? Katulad na rin sa iba. Kasi, yes. Diba? Kasi ako kanina nakinig ka kay Attorney Trixie, ang sinasabi nga niya, ang konteksto niyan is parang nire-refer kayo, well, lahat ng nakalista na narco and pogo vloggers na very derogatory for anyone na ma-attach dyan sa ganyang klaseng reference points. Diba? Yeah. Libelous yan actually. So baka hindi ako magulat, Prof. Ana, baka sabihin yung mga 40 na yan ay pro-China vlogger din in the future. Sure yan. Mayroon dyan. Marami yan na. Ganyang mga moves sila eh. Nakakaloko. So kasi di ba yung ginagawa nila no? Pro-China, pro-Pogo. Ganun nila, di ba? Narrative nila. Especially Prof. Ana, nasa China ako last 2 weeks ago, di ba? Ang isipin, babalik na naman ako for something lang naman. Ang tanong ko. So maraming factor, Prof. Ana. Maraming factor yung name list na yan. Halo-halo yan. Merong target talaga. Merong threat sa kanila, nilagay lang nila para matakot, di na lang magsalita. And I think sa'yo is more about a chilling effect on your side, I think. Yeah, actually, one of our common friends has sent me a message. Ang sabi niya, pupunta si Tut dyan sa kung nasaan ako ngayon, ipapadampot ka. And naka-screenshot yung mga evidence na yan for future.
Alam ko si Toot Toot. Yes. I think alam ko si Toot Toot. Pupunta daw sila dito para papunta ako. Ako naman, hindi ko na lang sinagot. Pero nagko-connect siya, di ba? Kasi pangalan ko bilang nilabas. Nananahimik naman talaga ako dito sa ibang bansa. Nagtuturo lang naman ako sa simpleng paaralan dito sa Bangkok. Pero Prof. Ana, I'm not afraid kasi though hindi naman ako si political witch boy, social media is ay isa sa mga channeling natin to address our grievances sa government. Hawak naman nila ang mga big channels ngayon. So in fact, I support the 40 na pinapatawag. Anong message mo, Joe, sa 14 na pinapatawag, nandun yung pangalan mo, and at the same time sa committee na yan, na pinamumunuan ni Dan Fernandez? Actually, to Congressman Dan Fernandez and the body, di ba? Though hindi ako sa political witch boy, so invalid na nga yung address na yan, pero sana hindi sila maging selective sa pinapatawag nila na mga resource persons for yung fake news, 'di ba? Yung fake, yung pro-pogo, etc. Dapat ipatawag nila lahat. At saka dapat yan makagawa talaga sila ng batas na hindi nag-violate ng Constitution. Kasi nangyayari kasi nga, alam naman natin, they will call mga vloggers para tumahimik. At saka ito kasi, Prof. Nakita ko rin dyan, kasi ang vloggers ay magiging susi if in 2028, Sara Duterte will run for president. If tatakbo siya, malaking bagay sa kanya ang vloggers kasi hindi naman hawak ni Inday Sara yung mainstream media. So ang gagawin nila, papahinain nila yung social media arm ni VP Inday kasi not everyone is same as Maharlika, Attorney Trixie, or you, Prof. Ana, na pag pinatawag matapang eh. Yung mga iba pag pinatawag, nalagi lang nila, natatakot sila. Not all same personality. So feeling ko ang target din dyan is mapahina din yung isa sa mga way ni VP Inday na sa kanyang political campaign if tatakbo siyang president. Yun yung nakikita ko dyan. That's true. That's so Oo. Jo, alam mo, Yes. Jo, believe ako sa iyo dahil matapang ka, no? At talaga namang naninindigan ka dahil kung ikaw ay gusto mo lang ng kayamanan, kapangyarihan, lahat yan napunta na sa iyo dahil alam ng marami na naging malapit ka naman dyan sa First Lady na yan. Pero alam mo, nung ako'y naging kongresista ng 17th Congress, may sinusulong din ako sana na Whistleblower Act. So sana, maisabatas yan nang sa ganun, maisiwalat mo lahat ng nalalaman mo, no? Dahil talaga namang importante mga papel ng mga whistleblowers dahil yung mga itinatago nila sa publiko, kayo nakakaalam dyan. Pero siyempre, kinakailangan ng protection din ng mga whistleblowers. So hang on ka lang dyan dahil mga kaibigan naman natin mukhang mananalo sa Kongreso at saka sa Senado at baka naman magkaroon ng katuparan yung Whistleblowers Act na yan nang ma-expose na ang lahat ng baho ng mga tao ngayon sa gobyerno. And saludo ako sa uli sa iyo at saka lahat naman kami sumusuporta rin sa iyo. Yeah, thank you so much. Ako din sumusuporta dun sa lahat na nandito tsaka yung 40. Hindi man ako sobrang active ngayon kasi naglaylong ako after the death of my father. Pero darating din time na I will be active din. Pero hindi muna ngayon. Pero actually nagulat lang ako yung pangalan ko na nasama. Mix siya ng nainis pero flattered din. Kasi to be with the names of Attorney Harry Roque, sila Maharlika, it's an honor. Diba? badge of honor, actually. Tama Yeah. ka. It's an honor na matag na and I am proud. I support VP Inday Sara Duterte. Ayun. And Malinaw yun. malinaw, yun ang malinaw. And I post it on my social media. I support VP Inday. Lahat ng ng political ko naman I denounce war. Ayoko ng EDCA. I'm for balance. Lalo na nakapost sa social media, I don't use any alias. And pasalamat sila, hindi ako nagsasalita ng mga alam ko. Yun Doon ang sila nakita magpasalamat. ko sa ata, Joe eh.
Diba? Baka kailangan mo ng one-on-one, Baka Joe. kailangan mo ng gusto mo i-interview kita, alam ko kung paano ko i-draw out yan. Andyan din si Monica. Kaya namin dalawang, makinahabol ka eh. Di ba? Ang tahimik mo nga, wala ka nang ginagawa eh. Alam ko At saka, na at saka simple yung buhay ko quiet ngayon. life. Oo. Simple ang buhay ko. Ang salary ko ay from the Thai government na napakasimple lang. Eh kung pinili ko yung 100, de sana iba na ang buhay ko ngayon. And mahirap talaga ngayon kasi yung namumuno kasi maraming namumuno na hindi natin nakikita din. That's so true. Pero saludo ako sa 40 na vloggers and sa lahat Thank you, Joe. Yeah. And ito directly to, I support VP Inday Sara Duterte. Oh, yan. Yes. Malinaw. Malinaw. Malinaw yan. Basta Sorry, Joe, Joe Smith. Sorry Yeah. din dahil sa akin, as political witch boy na pagbintangan ka. Kaya nagkaroon ng relevance yung... Dapat sa kanya yung political witch boy. Yeah. Na dapat Pero related wala sa'yo. kami sa screen, si Spoke Sari, Prof, wala kami sa screen. Mukhang nasa behind the scene kami. Hindi, nasa screen ka. Talaga ba? Oo, nasa screen, nakapin Wala. ka. Really? Pero para Wala. sa screen ko, nakapin kayo. Hindi. Lumabas ako doon kasi kanina nag-e-echo. So, ibang computer na naman tong gamit ko. Okay. Anyway, Joe. Pero Ayan. gusto ko lang i-add, Maharlika. Actually, ang pinaka-original naman talaga na disappoint dati ay ako. At alam ni Maharlika yan. Yeah. Bago lumabas si Maharlika na disappointed, ako muna, pero hindi ako nagsasabi sa social media. Yeah. After the inauguration pa lang. Magkasama kasi kami sa inauguration, no? Yeah. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yun nga, actually, nabagit ko kanina sa vlog na talagang tandem kami ni Joe na mag-post ng mga good things about the current administration. At, effort namin yun dahil gusto nga namin tulungan yung Bangag administration. So, nung umalis si Joe sa Pilipinas, I was there at nagde-discuss yan. Ayan na yung alindog ko kahit walang tulog. O yan. Nakikita na? Oo, salamat. Kasi, So, multitask. yes, napag-uusapan namin nung nandun ako sa Pilipinas. Nakita na kasi namin to mas unang nakita ni Joe na hindi maganda yung patutunguhan ng administration ni Bangag. So, nag-consult nga siya sa akin na kung mag-stay ba siya or what, pero ang sabi ko sa kanya kung ano yung sa tingin mo na tama, you do it. So he decided to go back nga sa Thailand kasi meron naman siyang career Meron naman ikaw career sa Thailand. So sabi mo kanina, Prof. Ana, kung gusto lang ni Joe Smith na katulad ko na magkamal ng ng milyon-milyon pera, bula-bulahin lang namin si Liza Tanas. At ayun lang kami na maging bagman, kolektor, o kung ano pa man. Aba, baka ngayon ay paaral na rin kami sa London, no? Sa kung saan-saan tanyag na bansa. Kaya lang pinili namin na lumaban ng tama sa buhay. And I'm so proud of you, Joe, sa kabila ng mga taong gustong kang sirain. Alam naman yan, even yung mga taong yun, tinry nila na sirain ka sa akin. Yeah. But I stick with you, my friend. So, kaya nga naloka ako na ikaw ay nananahimik na, dinadamay ka pa rin nila. Pero alam ko rin kung sino si Tututut. Alam ko rin. Yeah. Kaya ako na bahala kay Tututut. At 3 weeks ago pa lang may banta na rin sa akin, di ba? Oo. Yeah. 3 weeks ago pa lang. Yeah, may banta na rin sa Dapat kanya. Actually, itong personalidad na ito, medyo tanga. Nag-iiwan ng ebidensya ng mga threat, through phone. Hindi dapat gawain yon. At this person is known in the Philippines. Yeah. At akala ko noon, medyo may utak, tanga. Ayan, nag-iwan ng ebidensya sa threat kay Sergio. So, ayun.
itago mo na lang ebidensya. Anyway, na-send mo na sa akin. Yeah. Oo, at saka alam ko rin. So, Yes, huwag kang mag-alala. The two of us are here. Yes, Whatever yes, happens, we'll be backing you up and we'll standing behind you or beside you or in front of you. So, huwag kang mag-alala, kapatid. So, marami ka nag-comment to, mga dati kong nakasama sa campaign for Gibo Chodoro, 2010. Andyan sila. Ano sabi? Wala, Green Team, di ba? Green Team Pilipinas dati. 2010. So, yes, talagang may dadagdag ka pa Joe, sa ating mga viewers? Wala naman. Basta patuloy lang natin na i-voice out yung ating nararamdaman. Huwag tayo magpa-threaten sa mga ganito, yung mga investigate. Kasi ang target nila, kasi this 40, but I exclude myself kasi di man ako vlogger talaga. 38 na lang kasi dalawa yung representation ko. Yung 38 kasi they represent yung mga dissatisfied sa government, yung di makapagsalita kasi takot. Kasi pag nabully nila ang isa sa mga 38 na to, they will succeed. So, saka sinasabi ko nga, it is in preparation nila para humina yung isa sa mga army Inday Sara for 2020, yung social media. Yeah. Kasi gusto talaga tayong i-shut down. Gusto talaga tayo i-shut down. Yun yung gusto ng government, ng bangag administration na ito. Dahil napaka-powerful and very effective yung social media. Kasi wala silang laban dahil we're real people. Yung sa kanila, kung hindi nila bibigyan ng gasolina, hindi gagana, hindi bubukas yung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!